this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna walk with you. And I will climb this mountain, touch the bar, the shore. And I have chosen to follow, be by your side forever. Let's go. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God, it is yours. Do your will, have your way. Be your God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and step up the shore. And I've chosen to follow, be by your side forevermore. And I will climb, this mountain, and I'll step on the shore. And I've chosen to follow, be by your side forevermore. Sing this song. Tell me what you want me to do. Tell me what you want me to do, Lord God. Let's go. Tell me what you want for my life. Lord God, it's yours. Everybody shout it out. Sigaw, sabihin mo. Do your will. Sing. Have your way. Be Lord God in this place. So I want your will to be done. And I will climb. And I will climb this mountain.
Sino sa inyo yung pumunta dito may madalang mabigat na problema sa bahay? Sino may problema sa bahay? Sino may problema sa school? Sino may problema sa classmate? Sino may sakit? Sino may sakit ngayon? Yung masama pakiramdam, masakit ngipin, masakit ulo. Sino masakit ang puso? Uy, dami. Ito, sumisigaw mo. Pag sabi ko, sino masakit ang puso? Ako! Okay. Ang sabi ni God sa Book of Matthew, cast your burdens upon me, all you heavily laden. Ang ibig sabihin nun, lahat daw tayo na may mga bagay na mabibigat na dala sa buhay, ay ibigay daw natin yun kay Lord. Okay, ibigay daw natin. Nakikinig ba kayo? Hello? At this point in time, isipin mo yung bagay na pinakamabigat na dala-dala mo. Isipin mo lang. Ang sabi ni Lord, cast your burdens upon me. Ibigay mo daw yung mga nagpapabigat sa'yo sa akin. Sabi ni Lord, akin na, ibigay mo sa akin. At ang sabi ni Lord, and I will give you rest. Amen. Diba? Kung ano yung mga bagay na dala-dala mo ngayon na mabibigat sa'yo, makipag-deal ka kay Lord. Okay, ganito sabihin mo kay Jesus, ha? Jesus, yung problema ng family, dala-dala yun. Gusto ko makipag-deal sa'yo. Kasi sabi mo sa akin, ibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo yung problema ko, pero palitan mo to, Jesus, ng joy. Gusto niyo ba yon? Amen! Jesus, yung sakit na nararamdaman ko ngayon, palitan mo to ng healing. God, yung pagod na nararamdaman ko ngayon, palitan mo ng energy. Okay? Kaya yung kanta natin, ang title nito, Trading My Sorrows. Okay? We are trading our sorrows. Ipinapalit natin kay Lord yung mga lungkot, yung mga sakit, kung ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo ngayon, makikipagpalit tayo kay Lord. Makikipag-trade. Are you ready? Pero meron kasing requirement yan. Dapat, kapag nakipag-trade ka kay Lord, may kapalit. Ang kapalit niyan, kailangan susunod ka sa Kanya. Okay? Eh, pag sinabi ni Lord sa'yo na, Farah, kumanta ka, anong sasabihin mo kay Lord? Ihiya daw siya. Pag sinabi sa'yo ni Lord, para kanta ka nga, anong sasabihin mo? Sagot mo, yes, Lord. Pag sinabi ni Lord kay Eric, Eric, tumalon ka nga, anong sasabihin mo kay Lord? Yes, Lord. Yes, Lord. Pag sinabi niya na sa'yo na pubalakpak ka, anong sasabihin mo? Yes, Lord. Sabihin nga natin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Okay, may Lord. action pati yan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Okay, sabay-sabay tayo. Say, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. my sorrows, I'm trading my pain. Sing. I'm laying it down with the joy of the Lord. I'm raising my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down with the joy of the Lord. I'm trading my sorrows. Sing. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain.
I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed, blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy's gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes with the morning. Sing! I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, I'm laying it down, joy of the Lord. I'm trading sickness, I'm trading my sickness. Hey, hey! I'm trading my sickness, I'm laying it down, with the joy of the Lord. Everybody say, let's go! Say! Yes, yes, Lord, amen. Everybody say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. Okay, testingin natin, ha? Ako na, boys muna. Nasusunod, girls. Okay? Okay, ready, boys muna. In 3, 2, in 3, 2. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Kinakabahan ako para sa mga boys, ha? Testingin natin sa girls, ha? In 1, 2, in 1, 2, in 1, 2, 3. Everybody say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, amen. Everybody say, I am pressed but not crushed. I am pressed but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy's gonna be my strength. Joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my sin, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sin. Come on, let's go. Everybody say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Lord, yes, Lord. Yes, yes. Oh, we say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Grabe naman yun. Kaya kayo naririto, alam niyo ba kung bakit kayo naririto? Ano sabi sa inyo nung nag-invite? Bakit daw kayo pumunta dito? Faith Fest? May idea ba kayo kung ano yung Faith Fest? Wala kayong idea? Nako, walang idea. Nako, saan niyo ba i-invite? Sinabi niyo ba sa kanila na hindi na sila makakauwi? Joke lang. Okay. Pero, di ba, pag sinabi kasi yung Faith Fest, na hindi to familiar sa maraming kabataan, kahit sa maraming tao, hindi familiar kung ano yung Faith Fest. Pero ngayon, gusto ko magkaroon ng kahulugan sa atin tong Faith Fest na to. At ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo? Okay? Sige, iwasan muna natin lumabas, ano? Iwasan muna natin pumunta sa tindahan, bumili ng kung ano-ano. Makinig muna tayo, tapos mamaya, we will have our party celebration. Okay? Parang tuwan-tuwa sila, oh. Okay.
Party. Handa na ba kayong pumarty? Okay. Pero may quiz muna tayo mamaya. Lahat ng makakasagot sa quiz, yun lang po ang paparty. Yun lang po makakaparty mamaya, makakasagot sa quiz natin, okay? Sige, let's start. So, bago tayo mag-start, let's pray. Lord, we thank you for today, for another opportunity that you have given to us na makinig ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na maunawaan ang mga bagay na aming maririnig sa gabing ito. Dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo kami, Panginoon, na maisa puso ito at maisa buhay sa mga magitan ng iyong banal na spirito. Panginoon, dalangin po namin na maging makahulugan po at di masayang ang pagkakataon na kami po ay narito sa lugar na to. Say po namin, Panginoon, tinataas ang lahat ng ito sa dakilang ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Okay. Ang sabi sa Book of Ecclesiastes chapter 12, sabi po doon, remember your Maker in the days of your youth. Diba? In the days of your youth. Marami sa ating mga kabataan na naririto, Marami sa ating mga kabataan na naririto. Ano po ang mga pinoproblema natin? Sige nga, knowledge check tayo dito. Bilang isang kabataan, J.Ann. Siyempre, kailangan malaman ko kung anong saloobin ninyo. Diba? Kasi marami sa mga kabataan ngayon, lagi sila nag-arad sa Facebook o social media, parang hindi daw sila naunawaan. Hindi, totoo, hindi lang to para kay JN, para sa lahat. Hindi daw sila naunawaan. Pero bilang isang kabataan, JN, ano ba yung mga pinoproblema ng isang kabataan na tulad mo? Isa, mabigay ka lang ng isa. Pagtitiis? Oo. Joke lang. Sabi kasi niya eh. Joke lang. Okay, sige. May sabay yung pag-send ng mga Okay, activities daw sa school, ang dami daw, sabay-sabay pa daw. Sige na nga, Lay, ano yung susunod? Ano isang bagay na pinoproblema mo bilang isang kabataan? Prob po, tsaka saan? School works. Okay, FAMPROB at school works. Okay, FAMPROB. Okay, Jovelyn, ano ang pinoproblema ng isang kabataan sa mga panahong to? ano po, yung sa magulang po. Sa magulang, family problems, okay. Sige, Ingrid, ano ang pinoproblema ng isang kabataan sa panahon to? Ano po, assignment? Assignments. Okay. Eric, ano ang pinoproblema ng isang kabataan sa panahong to? Family po. Family. Okay. Sige, ikaw. Ano ang pinoproblema? Ikaw. Ayan. Ano pangalan mo, kuya? Ha? Dwight, ano ang pinoproblema ng isang kabataan sa panahong to? Pera! Power. Okay, sige, dito naman tayo. Sige. Okay, ano ang pinoproblema ng isang kabataan sa panahong to, Adriel? Nape-pressure po sa ACADS. ACADS? Academics. Okay, pressure daw sa academic. Sige. Last. Sige. Si Miko. Mekes. Ano po, pagising ng umaga. Laki ng problema natin, ha? Mas malaki ang problema pag wala na tayong gising. Okay. Marami sa mga kabataan ngayon, iyan ang pinoproblema natin, tama ba? Bilang isang kabataan. Kung tutuusin, sabi ng iba, basic lang daw yan. Pero hindi eh. If that affects your personal life, if that is affecting your personal life, that is not something na pwede natin i-ignore. Tama ba? Kaya mga kabataan na naririto, I'm telling you, your feelings are valid. Your feelings are valid. Diba? Kahit pa boyfriend mo, girlfriend mo, yung pinaproblema ninyo, I'm telling you, whatever you are feeling right now, these are all valid. Amen? Why? Bakit ko po sinabi yon? Because, sabi ko nga sa inyo, kung bakit kayo naririto, dahil may purpose kung bakit kayo naririto, Lay. And the purpose is because someone loves you. Yan. Sino nag-invite ulit sa inyo dito? Okay. Ako daw yung nag-invite sa iba. O, yung iba dito, sino nag-invite? Sino nag-invite sa Ingrid? Kuya Eric po. Kuya Eric. Sa'yo, Echizen? Kuya Eric.
Sa'yo. Kuya Eric. Si Kuya Eric, palakpakan natin si Kuya Eric. Do you know, yung mga yan, yung mga nag-invite sa inyo, they do not get any pay at all. But because they love you, but because they love God, you are here. And that is not because of our own effort. Mga kabataan, makinig kayo. Hindi dahil sa sarili naming sikap kung bakit kayo narito. Dahil po yan sa pag-ibig nila. Pag-ibig nila kay Kristo at pag-ibig nila sa inyo. Sino sa inyo dito ang nagsasabing wala sa kanya nagmamahal? Taas ang kamay. Oo. Marami sa mga kabataan ngayon sinasabi ninyo, wala nagmamahal sa inyo. Some of us, we got into a relationship at an early age. Relationship after relationship and another relationship. And everything fails. Tama ba? Maraming tayong mga failed relationships. Why do we get into relationships that we failed most of the time? Because we are after that love. Amen? Tama ba? We are after that love. That's something that we long for. Sometimes, some of us, mga kabataan, we do some things na hindi na-imagine ng mga nanay natin na magagawa natin because we do not seek love. We do not find love inside the house. Some of you do not find love outside the house. Tama ba? But right now, I would like to thank God dahil someone else tried to show you how much they love you by inviting you here. Yan. Yung mga nag-invite sa inyo dito ngayong gabi, akala nyo wala-wala lang yan, hindi po. That is also part of their love for you. Diba? So sabi kanina sa Ecclesiastes, remember your Maker in the days of your youth. What we remember, mga kabataan, these are the things that we remember. These are the things yung mga naaalala natin. Hello mga bata, mga kabataan. Mga ate, kuya na pala, no? Mga ate, kuya, hindi na pala mga bata. Mga ate, kuya, narito kayo, di ba sabi ko sa inyo, remember your Maker in the days of your youth. Ano ba ang inaalala ng isang kabataan sa inyo ngayon? Alam nyo, nung sinabi ko, ano ba ang inaalala ng isang kabataan? Ang sinabi ninyo, ano? Pamilya, pera, pagising sa umaga, ano pa? Academics, mga gawain sa school. Na-imagine nyo, lahat ng sinabi nyo sa akin, lahat na naaalala ninyo everyday is puro problema. Tama ba? Wala kahit isa sa inyo na nagbanggit ng isang magandang bagay na naaalala ng isang kabataan. Tama ba? But you are here, and I would like to make it different this time. Diba? God intends also to create something worthwhile in you. Amen? And habang pinoproblema mo yung problema mo ngayon, I'm telling you, habang yan yung mga iniisip mo, someone had you in his mind one time. Tama ba? And I'm telling you, up to this day, you are still in his mind. Do you want to know who that person is? That's right. That is the Lord Jesus. Okay. So, ayan po ang Panginoong Jesus. Sabi nyo kanina, nasa isip niyo family problems. Nakakalungkot isipin na maraming kabataan ang problema ngayon ay family. Tama ba? Sino sa inyo dito family problems? May mga family problems. Sibling problems. Ayan. Nako, dami nagtaas ng kamay. Sibling problems. Tapos ano ba? Academic problems. Okay. Sino dito pinoproblema na at an early age yung pagkain nila sa bahay? Problema nila dahil di nila gusto yung ulam? Problema talaga yan. Malaking problema yan. Na kapag umuwi ka ng bahay, ibig na mag-provide ka ng pagkain, ang problema mo, yung ulam, di mo gusto kasi ampalaya. Nagiging ampalaya tayo sa ampalaya, ano? Okay. Pero sabi ko nga sa inyo, kung yan yung nasa isip natin, merong isang tao na ipapakilala ako sa inyo. At mula noon hanggang ngayon, kung meron siyang nasa isip, yun ay walang iba kundi ikaw. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ay nasa isip niya. Mahalaga ako sa kanya. Diba? Pag dumating ka sa point ng buhay mo na parang di ka na pinapahalagahan ng taong pinapahalagahan mo,
Kung dumating ka na sa point na buhay mo na kailangan mo na siyang isulat sa journal mo, dumating ka na sa point na buhay mo na kailangan mo na siyang i-post sa Facebook dahil di mo na kaya. Tandaan mo to. Pag dumating ka na sa punto ng buhay mo na parang hindi ka niya pinapahalagahan, isipin mo, merong isang nagpapahalaga sa iyo at walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And I'm telling you, Pastor, ano bang ginawa niyan? Kasi yung nagpapahalaga sa akin ngayon, binibigyan niya ako ng flowers and chocolates eh. Wow! Binibigyan ako ng santan tsaka lala eh. Wow! Ha? Kayo nagbibigay? Sales daw pala yung nagbibigay. Wala daw pera. Di ba? Walang pera. Pero, di ba, sometimes we are after that. Minsan iniisip natin, nagiging batayan natin ng kahalagahan natin yung binibigay sa atin. Tama ba? Kapag binigyan ka ng regalo, feeling special ka ba? Tama. Kasi sino sa inyo dito nagba-birthday naman nakakatanggap ng gift? Sino sa inyo dito nakakatanggap ng gift pag birthday? No. Hindi ako nakakatanggap ng gift doon pag birthday ko talaga. Diba? Hindi ako nakakatanggap. Pero sa inyo, pag mansari nakakatanggap ng gift, sino? Wala nakakatanggap ng gift pag mansari? Nako, mahirap yan. Red flag yan, red flag. Joke lang. Baka walang pera kasi nga sakto lang yung baon niya araw-araw. Pero mga kabataan, tandaan nyo. Guys, tandaan nyo to. Somebody had you in His mind. At sabi ko sa inyo, that is the Lord Jesus. And if these people na pinagbigyan nyo ng puso ninyo, they can give you chocolates and flowers and teddy bears from Blue Magic. This person, the person that I would like to share with you, gave you more than that. Dahil yung taong tinutukoy ko, yung itong tinutukoy ko sa inyo, na nagmahal sa inyo, hindi lang bulaklak at tsokolate ang binigay sa inyo, kundi pangangailangan nyo sa araw-araw at higit sa lahat ang kanyang buhay. Tama ba? And that is the Lord Jesus. Sabi ng iba, mahal na mahal kita at ibibigay ko maging ang bituin para sa iyo, Nax. Bibigay ko ang mga bituin para sa iyo. Sino sa inyo nakako ng ganyan? Ako, delikado yan. Huwag kayong maniwala daw pag pinangakuan kayo ng bituin, mamamatay kayo. Kasi yung asteroids yun eh, di ba? Asteroids. Pag bumagsak yun dito, patay ka. So, huwag mong pangarapin yung bituin makarating sa Earth. Okay. Pero kasi marami sa atin nangako ng ganyan, but someone gave a promise to us. Someone in our life, di ba? Minsan sa buhay ninyo, may nangako sa atin. At tinupad niya yon. When Jesus said that He loves you, He meant it. Tama ba? Nung may nangako ba sa'yo na mahal ka niya, pinatunayan ba niya? Maybe pinatunayan. Yung iba dito sabi, no. Bakit? Okay. Bakit may umiiyak na? Mga ginos, taasa kami ng mga ginos dito. Ginos. Yan. Sino dito yung mga batikan na sa pagpapakilig pero di nanligaw? Sino dito yung mga pinakilig pero di niligawan? Nako. Si Joshua. Okay. Mga kabataan, makinig kayo. Jesus, guys, listen. Tandaan nyo to. When someone gave you flowers, somebody else gave you his life. When someone gave you chocolates, someone gave your daily needs. Diba? Nung sinabi ng Panginoong Yesus na mahal ka niya, hindi niya lamang yung sinabi para paasahin ka. Sinabi ng Panginoon yon dahil totoong mahal ka niya. At hindi niya lang yung sinabi, pinatunayan niya to. Pinatunayan niya to sa pamamagitan ng pagbaba dito sa lupa. Diba? To give Himself as a living sacrifice.
Mga kabataan, hindi natin naunawaan, no? Iniisip natin, bata pa tayo, marami pa tayong pupuntahan sa buhay. Tama ba? Pangarap, sino dito nangangarap maging doktor? Nangangarap maging abogado? Nangangarap maging chef? Sige, nangangarap maging karpintero? Nangangarap maging engineer? Yan. Nangangarap maging Police. Ayan. Daming police woman dito. Galing. Girl power to. Sino dito nangangarap maging marites lang? Sister Tess. Pangarap maging marites. Okay. Alam nyo, tandaan nyo, panghawakan nyo yung mga pangarap nyo na yan. Pero may tanong ako sa inyo. May tanong ako sa inyo. Alam mo ba, Lay, kung hanggang saan ka lang mabubuhay? Hindi. Hanggang bukas daw, sabi ni J.An. Okay. Sino sa inyo dito nakakaalam na matutupad niya yung pangarap niya? Wala. Wala. Dahil wala nakakaalam. Diba? Kung matutupad niya yung pangarap niya. Dahil di natin alam ang nangyayari bukas. And I'm telling you mga kabataan, kung iniisip ninyo mahaba pa yung buhay ninyo, let me allow me to let you realize these things. Alam niyo ba, na sa mga oras na to, habang tayo ay nag-uusap na one person daw died every minute. One person died every minute. That is based on the statistics. And sa dami ng mga tao sa buong mundo, every second pala yun, one person died every second. So, ibig sabihin mga kabatid, sa dami ng tao sa buong mundo, bawat may namamatay, may pinapanganak. Tama ba? And you'll never know that could be you. Tama ba? Hindi natin alam yan. Akala natin bilang isang kabataan, pwede tayong magliwaliw muna. Next time na ako, susunod kay Lord. Kasi marami pa akong chance. But the truth is, that's not true. Diba? At kung bakit kayo in-invite ng mga nag-invite sa inyo ngayon, dahil dapat yun na itong marinig. Because they love you so much that they don't want you to miss this opportunity. Tama ba? That they don't want you to miss this opportunity. You'll never know when you go outside this church, baka mamaya may riot dyan, bigla kang nasaksak, patay ka. Di ba may ganon? Tama ba? May ganon. Yung iba sa inyo naliligo, nadulas, patay na. Yung iba sa inyo, di ba, natutulog, di na nagising. May kapitbahay po kaming ganon. May kapitbahay kaming ganon. Tama ba? May kapitbahay kaming ganon na natulog lang siya, pag galing niyang work, natulog siya sa bahay nila, nagluto yung asawa niya ng hapunan, kasi maaga siya dumating, mga alas 4 siya dumating ng hapon. Pag uwi niya, natulog siya. Nung nakahain na yung asawa niya, ginigising siya ng asawa niya, mga nasa 30s lang sila, ginigising siya ng asawa niya, hindi na po siya nagising. Diba? You'll never know. Kaya I'm telling you these things because you'll never know. But God so loved you. Diba? Habang nag-i-enjoy ka, hayaan mo munang guluhin ko yung isip ninyo ng mga bagay na to dahil ito ay katotohanan. Na hindi lang puro bagay na masasaya ang nasa isip natin bilang kabataan. Hindi lang puro mga bagay na tinatamasa natin ngayon ang dapat nating isipin bilang kabataan. We have to think of our destination after this life. Sabi nyo nga, ang dami nyo ng pain ngayong buhay na to. Papayag ka pa ba na after this life, you will still experience pain? Papayag ka pa ba na mahihirapan ka pa din after this life in hell? Of course not. Kaya ganun kayo kamahal ng mga nag-invite sa inyo dito. Because they don't want you. Palapakan naman natin sila. They love you that much. I'm telling you, they are the true lovers of your soul. Because they love you enough to invite you in this event. Diba? Because nobody would care enough for you the way that they para puntahan kayo, kulitin kayo. Hindi kasi, yung iba sa inyo dito, hindi madaling i-invite, tama ba? Yung iba, sino sa inyo dito kinulit pa para madala dito? Ayan. Sino sa inyo dito ang may kinulit para madala niya dito? Yan, si Potpot. Minado si Potpot. Kanina pa siya may kinukulit dun sa labas eh. Parang, kinulit din siya ng tatay niya. Tapos,
humingi na ng tulong sa akin si Potpot, kinulit ko na din yung kinukulit niya. So, walang nagawa yung kinukulit niya. Okay. Kaya pasalamatan natin sila because your life here on earth is not permanent. Tama ba? Your life here on earth is not permanent. Hindi kayo permanente dito sa mundong to. Tayo'y dayuhan lamang sa mundong to. What is permanent is yung pupuntahan natin after ng buhay na to. Are we sure kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na to? Are we sure? Iniisip kasi natin, bata pa tayo para isipin itong mga bagay na to Tama ba? Iniisip natin, Pastor, hello, I'm only 18, 16, 17. Bakit ko aalalahanin kagad yung death? Bakit kamatayan kagad aalalahanin kung bata pa ako? Again, wala pong pinipiling edad ang kamatayan. That's why I'm telling you this, because I am concerned about you. Tama ba? And you know, sino sa inyo dito ang hindi alam kung saan siya pupunta? Taas ang kamay. Sino sa inyo dito ang alam na sa langit siya pupunta? Sino sa inyo dito ang alam niya sa impyerno siya pupunta? Sino sa inyo dito ang hindi sure kung saan siya pupunta? Taas ang kamay. Oh, parang wala nagtaas ng kamay kanina nung langit, impyerno at nung di sure. Ulit nga, survey. Sino sa inyo dito ang sure na sa langit siya pupunta? Okay. Sino dito sure sa impyerno siya pupunta? Sino sa inyo dito ang hindi sure kung saan siya pupunta? Taas ang kamay. Hindi sigurado. Sige, wala pong masamang umamin. Tama ba? Okay, sige, baba natin mga kamay. Mga kabataan, hindi tayo sure kung saan tayo pupunta, but I have a good news for you. Yan. May isa akong magandang balita sa inyo. Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang ibig sabihin dito, kamatayan. Lahat tayo mamamatay, tama ba? Hindi lang natin alam kung kailan. Pero may tinutukoy tayo dito ikalawang kamatayan. At ito yung pagpunta ng kaluluwa natin sa impyerno. Tama? At sa impyerno, just so you know, baka wala pa po nakakapagmarites sa inyo, sa impyerno, mga kapatid, mga kabataan, sa impyerno, this is an eternal lake of fire, a place of torment, day and night, that will last forever. Naniniwala na ba kayo sa forever? May forever po. May forever, tama ba? Kung hindi naniniwala, dito sa mundo walang forever, pero tandaan nyo, may forever po sa langit at may forever sa impyerno. Isipin mo, kung nahihirapan ka ngayon sa buhay mo dito sa lupa, there is an eternal place. Ibig sabihin ng eternal, may lugar po kung saan ang pagdurusa forever. And we do not want you to go there. And Jesus loves you enough. Jesus loves you enough. Mahal ka ng Diyos dahil ayaw ka niya mapunta doon. Kaya't, ang sabi doon, di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Pagpunta natin sa impyerno. But the gift of life, but the gift of God, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po ng kaloob, it's a gift. Tama ba? Kapag nagbibigay tayo ng gift sa isang tao na special sa ating pinag-iisipan natin, tama? Hanggat maaari, ayaw natin ng binibili lang. Hanggat maaari, kahit hindi tayo artistic, hindi kayo creative, gagawa nyo ng arte. Tama ba? Ipe-personalize yung regalo ninyo, tama ba? Kahit ribbon lang yung nilagay mo. Basta may masabi kang ginawa mo, in-effort mo, tama ba? Ibig sabihin, pinag-iisipan yung regalo natin. And that is the same thing. Pinag-isipan ng Diyos ang regalo niya sa iyo. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Tama ba? Kaya naman mga kabataan, yung mga iniisip nyo ngayon, when we all get to heaven, everything will be gone. Hindi mo na kailangan problemahin ng family problem. You don't need to worry about your academics. You don't need to worry about the food.
You don't need to worry about anything at all. Because there is a fullness of joy in heaven. Yun ang sabi ng Panginoon. And I would like to ask you a question. Do you want to receive the eternal gift of God? Gusto niyo bang tanggapin ang kaloob ng Panginoong Diyos sa atin? Okay. Kung nais ninyong tanggapin ang kaloob ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, meron tayong 4 na bagay na dapat tandaan. Ano-ano po yung mga bagay na to? Una sa lahat, sabi kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, ang dapat natin gawin ay magsisi. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Una, pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ikalawa, pananampalataya. Manalig tayo. Sabihin nyo nga, pananampalataya. Ito po ay Faith Fest. So ang layunin natin ay magkaroon ng pananampalataya ang bawat isa sa Panginoon. So manampalataya ka na tanging si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. 'Di ba? Walang ibang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Tama ba? So, manalig tayo na tanging si Jesus lang ang daan. Wala na pong santo, wala na pong kung ano-anong uri ng rebulto ang magdadala sa atin sa langit, kundi ang pananampalataya kay Jesus. Ikatlo, pagtanggap. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Diba? Tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay na wala kang ibang papaniwalaan patungo sa kaligtasan mo, kundi si Jesus lamang. At ang huli, pinakamahirap sa lahat, pagpapatuloy. Magpatuloy ka sa pagtalikod sa kasalanan. Ito ang kasalanan, ito ka, tatalikod ka. Dahil susunod ka na kay Jesus. Tama ba? Magpatuloy tayo sa pagsunod kay Jesus. Magpatuloy tayo sa kalooban ni Jesus sa ating buhay. Okay? So, nais nyo bang tanggapin ang libreng kaloob ng Panginoon sa ating buhay? Kung yan ang nais natin, sige po, inaanyahan ko kayong lahat na tumayo. Yan, mga kabataan, alam nyo ba, yung mga tao na narito sa unahan ngayon, yung mga nag-prepare ng food, yung mga kumakanta, yung mga tumutugtog, tandaan nyo to, naririto sila, may mga trabaho yung mga yan. But they are here, hindi po sila bayad. They are here because they love you too. Tama ba? Dahil mahal ka nila. Kung sa group chat, kung nakasama na kayo sa group chat namin every day, makikita ninyo nag-message yung mga yan. Nangangumusta, nagtatanong kung kumusta na kayo. Because they love you, we love you that much. We are so much concerned about you that we do not want you to suffer more in life. The same way that the Lord loves you so much that Jesus wants you to have the eternal gift of Him, and that is the eternal life. Sige, kung nais natin tanggapin ang kaloob ng Panginoon na buhay na walang hanggan, hayaan niyong pangunahan ko kayo sa isang panalangin at ariin natin ang panalangin ito, ating ding panalangin. Sige, ipikit po natin ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga ulo. Sa oras na to, huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Sige, pikit mo lang yung mata mo. Huwag mo pansinin yung katabi mo. And just think of yourself. Think of yourself na kausap mo ang Panginoon. Sige, tayo manalangin. Sige, sabihin niyo sa Panginoon ang mga panalangin ito. Panginoon, sa oras na ito, ipapasalamat po ako sapagkat kahit na ako'y hindi karapat-dapat, kahit napakarami kong kasalanan, patuloy mong ipinaparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Panginoon, sa oras na to, marami akong sinayang na oras at panahon. Mga bagay na pinagtuunan ko ng panahon na walang kabuluhan.
at nagdulot ng sakit sa aking damdamin. Panginoon, sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa, sa aking mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat pinangako mo na ang sino mang lumalapit sa iyo at sino man, Panginoon, ang naghahanap sa iyo ay matatagpuan ka. Panginoon, sa oras na ito, ako po ay nananampalataya na ikaw lamang, Jesus, na aking Panginoong Diyos, ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ako po ay nananampalataya at hindi po nagdududa kailanman. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. Kayo po ang magmaneho ng aking buhay. Hayaan niyo po na ang kalooban niyo ang patuloy na masunod sa aking buhay. Panginoon, hinihingi ko rin po ang iyong biyaya na tulungan ako na magpatuloy sa paglakad, sa pagsunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo ko sapagkat alam kong mahirap ang pagtalikod sa kasalanan. Ngunit alam ko sa iyong biyaya, aking mapagtatagumpayan ang pagtalikod sa kasalanan at tanggapin ang bagong buhay na iniaalok mo sa akin. Buhay na kapiling ka at kasiya-siya sa iyong paningin. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa gayon, sa panahon ng iyong pagtawag sa akin, ang aking ngalan ay iyong masumpungan at ako po ay makakapiling mo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan na aking tinanggap sa oras na ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen at Amen. Palakpakan po natin Panginoong Jesus sa oras na to. Narinig niyo ba yung sinabi ni Pastor Demi kanina? Sige. Tayo mo na umawit sa Panginoon. Boys, paalala lang ulit ha. Dahan-dahan dyan. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart. The healer set me free. I'm happy to be in the truth. And I will daily lift my hand. Oh, I will see when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart. The healer set me free. I'm happy to be in the truth. And I will daily lift my hands. When your love came down, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever.
this foolishness I know. But when the world has seen the light, we'll dance with joy like dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Okay, mga kapatid. Mga kabataan, gusto ko po sana lapitan ninyo yung nag-invite sa inyo. Tabihan ninyo. Tapos, sabay kayong kumanta. Sige. O yung mga nag-invite, lapitan nyo po yung mga in-invite nyo. Lapitan po ninyo. And this time, I want you to say, thank you. Pasalamatan mo yan. Hey, 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 hey. Sing of your love forever. I could 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 sing of your love forever. Could sing. I could sing of your love forever. 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 Hallelujah! Thank you, Lord. Hindi aksidente ang pagpunta mo rito. Okay, sabihin mo, hindi aksidente ang pagpunta mo rito. Dahil niloob ng Lord na mapunta ka rito. And today, this night, this very night, is the day that the Lord have made. Para makilala mo siya. Hallelujah! This
Okay, mga kapatid, iwasan lang po natin magkasakitan dyan, ha? We can dance, we can shout and sing to the Lord, amen? Huwag mo pansin ang katabi mo kung nahihiya, okay lang yan. Huwag kayong mahiya. This is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Let's give him praise. I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Hey, hey, hey. I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise. Sing! So my heart will sing, you are good, oh God. And with everything, I will praise, I will praise. Hallelujah! As we lift you up, you are riding on the praise. Be true over everything, you are riding on the praise. This is prophetic, I can feel it in the air. You give the praise and it fills the atmosphere. Everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name for a look. As we make now it fades in the sound of the broken chains. Hey, this is prophetic, I can feel it in the air. Said you change the atmosphere. Everybody sing and say, I am free. Turn it up inside of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Turn it up inside of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Our praise goes up. Everybody say, your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Hey, come on. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain goes down. Our praise goes up. Your rain comes down.
everything Let everything that has breath, that has breath, praise the Lord! praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hawak kapayo mo yung kapatid mo kung umihinga. Umihinga ba ba yan? Umihinga? Umihinga, hindi na? Humihinga. Umihinga. Okay. Let everything that has breath. Lahat ng bagay na may humihinga. Praise the Lord. Amen. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath. that has breath, Praise the Lord. praise the Lord! Praise the Lord. Let everything In the valley, that has breath. praise in the Praise the Lord. Praise the Lord. Praise on the mountain. Praise
unavailable. Your promise is attainable. Life is abilities and limitless. The possibilities are limitless. Can I get an amen? Can I get an amen? When you say you promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? When you say you promise, we'll say yes and amen. We'll say yes and amen. Heaven opens when we sing. People claiming victory. Gates of hell is trembled at the sound. The power of God is on our side. In the name of Jesus Christ. Every single stronghold will come down. Every single stronghold will come down. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Standing on the word of God, know the best is yet to come. Miracles spring out when we agree. You've given us this promises, a glorious inheritance. In the name of Jesus we believe. Listen to this. Your healing power flowing, addictions being broken, sickness and oppression have to go. This marriage is restoring, prodigals returning, Father's coming, all His children home. The marriage will not borrow, the worry for tomorrow. 'Cause everything we need you will provide. Blessings when we're coming, blessings when we're going. We can see your finger on the line. Oh, we can see your finger on the line. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Oh, when you say you promise, we'll say yes and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing! Who am I? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love
amazing! Come on! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I that you are mindful of me, and you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Mga kapatid, wait lang. Para makita wait lang. Para makita ninyo kung paano yung steps, para hindi lang kayo talon-talon. Maxine, come here. Ayan, tuturuan tayo natin, Maxine, kung paano yung steps ng I am a friend of God. Okay, tignan niyo po si Ate Maxine, ha? Okay. Saba. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Okay, mga kapatid, kayo sabay-sabay. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Hallelujah! Request nyo? Hey! 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 Yung mga ano mga hindi nakatingin dyan, ha? At tatawagin ko sa harapan.
praise you, God. Thank you, Lord.